Buksan ng ating mga Biblia sa Revelation chapter 10 verse 7. Ating pong itutuloy sa umagang ito ang ating pong pag-aaral sa mga trumpets o trompeta. Sa mga nakaraan pong mga linggo, ating pong napag-usapan ang anim na trompeta at alam po natin, ang mga trompeta ito ay marami sa ating mga buhay ay umihip at ating nadidinig. At alam natin, ang sinisimbolo ng mga trompeta is about the judgment of God in our lives. Ang paghahatol ng Diyos sa ating mga buhay. Sa Revelation chapter 10 verse 7, ito na po ang ikapitong anghel at kanya pong malapit ng hihipan ang trompeta ng Diyos. Kayo po namin nakasama sa loob ng maraming mga linggo. Wala na po akong panahon para ating pag-aralan o review ang ilang mga bagay na ating natalakay about the 6 trumpets na ating pinag-aralan. Kaya, if you want to know more about the trumpets na ating po napag-aralan, meron po tayong mga tapes. At kung nais po ninyong i-review at balikan ang mga bagay nito, kayo po ay kausapin po ninyo si Brother Raul at kayo magdala ng tape para i-retape po kayo sa ating mga message o mga messages na ating pinag-aaralan sa araw po ng linggo. Sa punto po ito ay ating natalakay ang ikapitong trompeta. At alam po natin ang issue dito is about redemption, ang pagtubos. Kaya sa punto po ito ako po ay mapipilitang i-review ang pasimulang pag-aaral sa trompeta ito sapagkat ako ay medyo matagal na panahon na hindi nakapangaral sa inyo, kaya ako ay babalikan ng ilang mga bagay na ating napag-usapan na patungkol sa ikapitong trompeta. Kaya ating pong basahin ito sa talatang 7. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit na siyang umihip, kung magkagayon ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabuting balita na kanyang sinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. At ang tinig ng aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin, nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. Kaya, ating pong natungayan sa ating pong binasa na ang ikapitong anghel ay handa ng hipan ang kanyang trompeta. Sa ikapitong trompeta, gaya ng aking nasabi, ang issue po dito ay ang pagtubos ng Diyos sa atin. Subalit, ang ikapitong trompeta has many aspects, facets, or angle. Ang ikapitong trompeta ay meron pong maraming mga anggulo ito. Hindi natin matatalakay na minsan, kaya maraming mga panahon pa na ating gugulin para ating lubusan maunawaan ang ikapitong trompetang ito. Kaya ang mga anggulo po ng ikapitong trompetang ito ay ang mga sumusunod. Preparation for the latter rain witness, the making of the witnesses of God, the mystery of God, taking the book, sweet and bitter, giving a true witnesses, Israel, God's witnesses, at iba pang mga bagay. Okay. Ang mga bagay pong ito, ang mga aspekto o mga anggulo ng ikapitong trompeta ang ating pag-aaralan. Bilang review, sa bagay ito, ang unang anggulo ng ikapitong trompeta ay ang panahon ng paghahanda. The preparation or the period of preparation. Kayo po namin nakasama, kayo po meron mga notes nito ay kagad inyong makikita ang unang puntong ito. Ang panahon ng paghahanda. Ang pasimula po ng kabanatang 10 ng Revelation na ating binasa kanina, ating pong mababasa na a mighty angel appears. Meron pong dakilang anghel ang lumitaw. Ating pong basahin sa verse 1 ng chapter 10 ng Book of Revelation. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanawag na mula sa langit. Nabibihisan ng isang alapap at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy.
kung pahintulot po ng Diyos sa ating pag-usapan ang dakilang anghel na ito. Okay? Kaya, ating pong masasabi, ang makapangyarihang anghel na ito na ating pong dinescribe sa verse 1 ay hindi po kabilang sa 7 anghel na may trumpeta na ating patuloy na pinag-uusapan. Subalit ang anghel pong ito ay anghel ng paghahanda, is an angel of preparation. Ang pagtunog po ng 7 anghel, yun po ang marka ng katapusan ng kasalukuyan ng kapanahunan dahil magaganap na ang parusya, ang pagbalik at kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga banal. Kaya kapag tumunog na po ang 7 trompetang ito na ating pag-uusapan, ito po ang katapusan na kasalukuyan na kapanahunan na ating ginagalawan sa kasalukuyan na ito. Kaya ito po ang sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 15, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, tayong nabubuhay, magbabago ng anyo. We will take care of that later. Okay? Subalit sa umaga ito, pansinin po ninyo bilang review, mabuti ang Kabanatang 10 at Talatang 7. Kabanatang 10, Talatang 7, ang ganito pong ekspresyon. In the days of the voice of the angel, ito po sinasabi sa verse 7, when he shall begin to sound, when he shall begin to sound, baka malapit na siyang umihip. Pagkatapos po sa chapter 11, lumundag po tayo, chapter 11, verse 15, the 7th angel sounded, at umihip ang 7 anghel. Kaya hindi mong babansin, sa mga talata natin binasa yung ekspresyon na ang anghel ay pagkalapit na siyang umihip, para buong nangyayari ang trompeta ay nakapost sa kanyang bibig. At yung aktual na paghihip nito ay mayroong mga bagay na sinasad sa atin. Nandiyan po kayo. Listen. Kaya meron pong ilang mga panahon na puno ng mga dakilang pangyayari na magaganap sa pagitan ng mga araw ng tinig na 7 anghel ay pasimulang tutunog doon sa aktual na paghihip ng 7 trompeta. Ang nais po din, yung pong anghel, na 7 anghel na ito, na kanyang trompeta ay kanyang about na ihipan na, at yung aktual na kanyang ihipan, yung pong pagitan ng mga araw, mga panahon, ng mga pangyayari, sa pagitan ng paghihip at sa paghandang ito, ay meron pong mga dakilang mga bagay na mangyayari. At ating mong tinatawag itong mga araw o kapanahunan ng paghahanda. Okay? At tayo po ay nasa panahon na yan. Okay? Tayo po ay nasa panahon na yan, na anghel ay katong anghel ay nasa bibig niya ang trompeta ito. At naghihintay na lamang na sabihin ng Diyos sa kanya na kanyang hihipan ang trompeta ito. Napag-usapan po namin, kapag na po ng anghel na ini, pagod po siya, nasa bibig niya nakapose, at naghihintay para hihipan ang trompeta ito. Hanggang ngayon nakapose pa siya, naghihintay sa signal ng Amang Diyos. At alam natin, kapag tumunog ang trompeta ito, ito ang katapusan ng kasalukuyan na kapanahunan. Kaya ito ang panahon ng paghahanda, a period of preparation. Itinakda ng Diyos ang ekstraordinaryong paghahanda ang dapat magawa para sa pagbabalik ng kanyang kinalulugdang anak. Kasama niya ang kanyang mga banal bilang hari sa ibabaw ng lahat ng kaharian dito sa lupa. Hindi po nadinig yun? Itinakda, God has ordained extraordinary preparation po ang dapat magawa sa pagbabalik ng kanyang buktong na anak at ang kanyang mga banal. Yun po ay dapat natin malaman. Ang paghahanda sa muling pagbabalik ng hari, ito ay binabanggit po sa ika-4 or in the 40th chapter na kabanata ng Isaiah. Kaya let us think for a moment about the coming of the Lord. In the 48th chapter of Isaiah, binanggit po dito
si Juan Bautista, si John the Baptist. At alam po natin si Juan Bautista, he came in the spirit and power of Elijah. Si Juan Bautista, he came in the spirit of Elijah to prepare the way by repentance for the coming of the Lord. Alam po natin ito. Ito yung ating napag-aralan sa Bagong Tipan. Na si Juan Bautista, siya'y dumating sa espiritu ni Elias para yanda ang daan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pangangaral na pagsisisi. So it will be true that the spirit of Elijah and Elisha will come on the saints of the last days. Imagine, sa araw ng paghandang ito, ang mga banal, yung mga totoong mga banal, ang espiritu po ni Elias at Eliseo ay bababa sa mga banal sa mga huling panahon. They will continue with the ministry of repentance. Ito po ang kanilang gagawin at papatuloy na gagawin ng ministeryo, ang pangangaral ng pagsisisi, and will bring plagues on the earth as they prepare the way for the appearing of Messiah in the glory of His kingdom. Ito po ay nasa Joel chapter 2 verse 1, Isaiah 58 verse 1. Kaya we don't have time para ating pong tignan ang mga talatang ito, pero meron po tayong mga scriptural verses. Kaya sinasabi, cry aloud, Isaiah 58 verse 1, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Kaya ito po ang utos ng Diyos, na sigilay sumigaw na malakas, itaas ang kanilang mga tinig, gaya ng isang trompeta, at ipakita sa kanyang bayan ang kanilang mga kalikuan, at sa tahanan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Kaya ito po ang ating nadidinig ngayon. Alam niyo ba, ang katuwiran ay pinangapangaral ngayon sa lahat ng iglesia at ating nadidinig. Kaya ang trompet ng Diyos ay tumutunog sa maraming mga buhay at sa maraming mga gawain. Kaya the blowing of the trumpets brings judgment, as we have said, on the Lord's people. Ito'y magdadala ng paghahatol sa ating mga buhay. Kaya gaya na pong aking nasabi, ang ilan sa atin, ang trompeta ng Diyos ay tumutunog. Pasimula na po sa amin. Okay? Walang exempted. Kaya ang ministry po ng dalawang saksing ito ay sa buong sanlibutan, at ito'y malapit na magpasimula sa mundo ito. Kaya the saints must be prepared for this testimony and also for the parousia of the Lord. Yung pong parousia ay isang Gregong salita na ating pag-usapan mamaya. Ngayon, pangalawang aspekto po ng ikapitong trompeta, the making of the witness of God, ang paglikha ng saksi ng Diyos. Ito po yung ating napag-usapan at nais kong muling balikan. Medyo po mahirap para sa akin, kayo pa man, bago ko po matuloy yung kasunod dito, kailangan i-review ko kayo at ilagay ang pundasyon. Ang paglikha po ng saksi ng Diyos. Pagkatapos nagawa ng Panginoon ang kanyang gawain na paghahatol sa ating buhay, He comforted us with many consolation. Hindi ba? Pagkatapos sa sunod-sunod na paghahatol, ang Diyos naman ay balanse. Alam niya ang ating makakayanan na pasanin. Ang kanyang gagawin tayo, kanyang aaliwin na marami mga kaaliwan. Ito po ay binabanggit sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Subalit po sa maraming pagkakataon, kapag ang bayan po ng Diyos ay kanyang tinutuwid, gaya ng isa sa atin, akala nila sila po ay tumalikod. Akala nila sila ay nagbakslidan na sila. Kaya sa isip nila na si Satanas po ay nilalamang sila. Ito po ang konsepto ng ibang mga Kristyano. Kaya ang kanilang gagawin, sila ay mananalangin, they will seek the prayers of others, kanila pong hahanapin ang panalangin ng iba, and still find no relief. Wala palang masusumpungan na kaginhawan sa mga bagay na kanilang ginagawang ito. Pagkatapos nating manalangin at humingi ng tulong sa mga elders ng church at ating ginawang lahat ng ating magagawa, and there's still our problems, it is time to turn to the Lord. Ito po nakakalungkot. Doon pa lamang lalapit sa Panginoon. It may be na po sa punto ito that He is guiding us into a more mature position
in Himself. Kaya ito pong ginagawa ng Diyos. Baka tayo dinadala niya, pinapatnubay niya sa isang mas malalim at mature na posisyon sa kanyang sarili. Kaya gaya po ng aking nasabi, ang panawagan po ng Diyos sa atin ay hindi lang tayo manatili sa isang baitang ng hagdanan. Nais niya tayong idalapas ang pataas at mataas na baitang ng hagdanan nito sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya alam po natin, sufferings draws us closer to the Lord God. Kaya the closer we come to the Lord, the more we know Him. Hindi ba? Ito ba nangyayari sa atin? Ang mga pagtitiis ba ay lalo tayong nilalapit sa Diyos? O nilalayo sa Diyos? Kaya, sana po sa punto nito, kapag mayroong mga bagay na hindi natin naunawa nangyari, ito'y lalo nga nagpapalapit sa atin. Hindi oras para magtampo, magreklamo sa Diyos. Amen? Hindi natin naunawaan. Dati, we are in the bowl of cherries. Ang ibig ko sabihin, nakahiga tayo sa kama na napakaganda. Easy ang ating Christian life. Pagkatapos, ang gagawin ng Diyos yayanigin niya, He will put us in a hot water. Ang iba titignan yung kagamitan na ginagamit ng Diyos. Subat alam ko, yung mga tao na nandito sa aking harapan, they will not look on the vessel that God is using, subat they will draw closer to the Lord God Almighty. Amen? Lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Kaya the two witnesses who are symbolic representation of the double person of God's Spirit, 12 saints will cry in the wilderness of the world, preparing the way of the King of Kings and the Lord of Lords. Ito po ang ating gagawin. Kaya nangyayari ngayon sa inyo, kayo ang maghahanda ng daan sa ilang, sa dadaanan ng ating Panginoong Jesucristo, ng Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito po sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 3. Ang panawagan para magsisi ng dalawang saksi na may kasama sa ating paniwala ng isang makapangyarihang pagbubuhos ng huling ulan ng banal na Espiritu o this latter rain, at bibigyan ang lahat ng tao sa buong mundo isang oportunidad para ihanda ang kanilang sarili para sa pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya tayo ay binibigyan ng Diyos ng oportunidad sa kasalukuyan. Hindi ito nalalaman ng maraming Kristiyano. Akala nila sila ay lilipat sa langit at doon mananatili na walang hanggan. No! Ang purpose ng Panginoon, gaya ng ating nasabi, ang kaharian ng Diyos ay bababa dito sa lupa at ito'y kanyang tatayo. Nandiyan ba kayo? Our purpose is not to go to heaven. The purpose of God na tayo ay bababa dito sa lupa na maghahari kasama niya sa loob ng isang libong taon. Kaya sinasabi, the kingdom of this world, they have become the kingdom of our God and of His Christ. Kaya alam po ninyo, sa bawat bansa ngayon ay merong inihanda ang Diyos na mga saksi niya. The true witness. Ito po sinasabi sa Matthew 24 verse 14. And the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kaya the way of the King of all kings must be made straight. At ang pagtunog po ng ikapitong trompeta ng kanyang mga mensahero ay kanila pong ipapahayag sa lahat ng tao na ang kanyang kapahayagan o his appearing ay nasa pintuan na lamang. Kaya ating pong binasa noon, Isaiah 40 verse 4, tingnan po natin at buksan natin ang ating mga Biblia dyan. Ito pong ating i-expound ngayong umaga. Isaiah chapter 40 verse 4. Kayo ba'y nakakasunod? Medyo mabilis po, meron po tayong tape, okay? Meron tayong tape. Pwede kayong pa-retape para hindi po nga mapag-aralan sa bahay. Kaya the way of the King of Kings
must be made straight. Ang daan ng hari ng mga hari ay dapat nating gawing tuwid at patag. At gaya po ng ating napag-aralan noon, kaya sa Isaiah chapter 40, verse 4, sinasabi, ating pong basahin, bawat libis ay mataas. Nais kong tumigil muna doon sapagkat we will expound word by word ang chapter 40, verse 4. Ating pong napag-aralan ang mga valleys nito, ang mga libis nito, ang mga lambak nito. Sa aking nasabi, napakaraming mga lambak ngayon sa loob ng iglesia na dapat may taas ng Panginoon bilang paghanda sa kanyang pagbabalik. At tayo po nag-outer call noon, ating pinaliwanag sino ang mga lambak na ito, sino mga libis na ito sa loob ng iglesia. The valleys are, sino po may notes who are the valleys sa loob ng iglesia? Who are the valleys? Sino po mga lambak na ito? The valleys are people who are hiding in fear. Ito mga tao na nagtatago sa kanilang mga takot. They are depressed, malungkot, oppressed, nabibigatan, unsure of God's love and of their position in Him. Sila ay nabubuhay sa ilalim ng paghahatol. They are afraid that God is not pleased with them. Ito po ang mga lambak natin pinag-usapan noon. Kaya, the Lord desires that His valley be exalted. At pag nasa po ng Panginoon ang mga lambak na ito, ang mga taong ito ay kanyang may taas. Kaya sinasabi po sa chapter 40, verse 4, ang mga lambak ay may taas. Na kanilang mata mo ang kamtan, ang confidence, ang tiwala, ang lakas ng loob, ang tibay ng loob, at pananampalataya, at makabot sa Kanya, at kanilang matanto na mahal sila ng Diyos kung gaano niya kamahal ang kahit sino. Kaya, the Lord, during the preparatory period, between the time that the sudden angel is about to sound and the actual sounding, will pour out an anointing on His servants, such that those who are mourning and cast down will be released into joy, hope, and faith. Hindi pa nadinig yun? Kaya po sa panahon ng paghahanda nito, gaya ng ating napag-usapan, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa kanyang lingkod. Papahiran sila ng langis para yung pong mga nagsisitangis at baksakan ka ng kalooban ay maging malaya sila at sila'y makalabas na may kagalakan, pag-asa at pananampalataya. Okay? Ang ilan sa inyo ay inihanda ng Diyos sa putong yan. Ito laging responsibilidad ng mga miyembro ng katawan ng Mesyas. As the Lord gives them grace na tulungan ang bawat mahinang mga miyembro ng katawan ni Kristo hanggang sila'y maging puno ng katuwiran. Sila na pinahiran ng langis ng Spirit ng Diyos, who are living a victorious life in Messiah, have been blessed by the Lord so that they may build up their brothers and sisters who are having difficulties. Kaya kayo po nga nagkakaroon ng matagumpay na buhay. Ang purpose ng Diyos na yan, kayo pinagpala ng ganitong buhay, para kayong may taas, may tayo ang ating mga mahina mga kapatid na nagkakaroon ng problema sa kanilang buhay espiritual. Ang lahat nakaunawa ay magsabi ng amen. Kaya tayo po ay inihanda ng Panginoon. Ang ating lang po napapansin, instead na nagiging pagpapalang marami sa atin, tayo pa naging dahilan na ating mga kapwa ay hindi makasulong sa kanilang pananampalataya. We're not giving the right example. There are two major aspects of the latter rain revival. Dito po tayo magpapasimula ngayon. Okay? Almost 30 minutes po ang aking pag-review sa inyo. Meron pong dalawang mahalagang aspekto yung latter rain revival. Anong kapanahunan po natin ngayon as we read the times according to God's Word? Anong kapanahunan natin ngayon? Tayo ba ay mag-rapture na gaya ng ating nakaugalian o nakagisnan?
Ngayon ba ihahagari tayo kagad ng Panginoon? Gaya po ng ating nasabi, ang Diyos ay kanyang tinakda ang extraordinaryong paghahanda na kanyang dapat gawin bago dumating ang kanyang kinalulugdang na anak. Kaya, anong hinihintay natin ngayon? The latter rain revival. Okay? Tayo nasa panahon ng masaganang ulan ng Banal na Espiritu na ibubuhos niya sa lahat ng laman natin makikita na magdudulot ng revival. Magdudulot ng maraming mga tao na lalag sa Panginoon at magpapatibay sa buhay ng maraming mga Kristiyano. Kaya ito pong ating kalagayan. Nandiyan ba po kayo? At ang ulan na ito, na masaganang ulan, na iniula sa lumang tipan ng mga propeta at sinasabi ng mga alagad, patindi ng patindi ang dating nito sa ating mga buhay. Kaya makakadinig ng ibang mga bagay na hindi nyo pa nadinig sa mga panahon na hinaharap. You will see, I tell you in the name of the Lord Jesus Christ, nang ulan na ito ay bubuhos niya sa lahat ng kanyang inihanda sa kasalukuyan. Subalit po, merong dalawang mahalagang aspekto ang uling ulan na ito na ibubuhos ng Panginoon. Unang, the forming of Messiah in the members of the body of Messiah. Ang pagkahubog, ang kapagpaporma ng likas na Mesiyas sa bawat membro ng katawan ng Mesiyas. Ito po ang simbolo nito ay nasa Revelation 12, ang pagsilang ng male son o ang anak na lalaki na binabanggit sa Revelation 12. Na ngayon ang iglesia ay nagdadalang tao at kanyang isisilang yung anak na lalaki na sinasabi sa Revelation 12. Walang iba kundi ang buhay mismo ng Mesiyas. Pangalawang aspekto po ng latter rain revival, the preaching of the gospel of the kingdom of all people of the earth for a witness of the true nature of God and of His kingdom that soon is to come, descend from heaven. Ito po ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaharian sa lahat ng mga tao dito sa lupa bilang saksi sa totoong likas ng Diyos at sa kanyang kaharian na malapit nang bumaba mula sa langit. Imagine the kingdom of God is about to descend from earth, from heaven to the earth. Kaya alam po ninyo, ang pagnasa po ng Panginoon, ang bawat banal ay makasama sa bawat dalawang banal na gawain nito. Pagnasa po ng Panginoon na gamitin tayong lahat sa huling ulan na ito na kanyang bubuhos. For the way of the Lord must be prepared in the saints, and also the nation of the earth must realize that the kingdom of God soon is to come to the earth. Kaya sa Isaiah 40 verse 4, sinasabi po dito, every valley about libis o lambak shall be exalted. Ay dapat maitaas. Ito yung ating napag-usapan kung sino ang mga lambak na ito. The valleys are people who are hiding in fear. At ano pong kasunod ng talatang yon? Open your Bible at Isaiah chapter 40 verse 4. Bawat libis ay maitaas at bawat bundok at burol ay mabababa. At ikaw babugin. Ang kasunod po ng talatang yun, sinasabi, every mountains and hill will be made low. Ng bawat bundok at mga burol ay gagawin mababa. Ang kaparaanan po ng sanglibutan ay kanyang hanapin na siya ay may taas at maging Panginoon sa ibabaw ng maraming mga tao hanggang ito ay pwedeng mangyari. Ito po ang kaparaanan ng sanglibutan na siya ay may taas at maging Panginoon. Subalit po pinabatid at pinapaalam sa atin ng ating Panginoon na ang paghahanap ng kadakilan at paghahari, hindi ito ang kaparaanan ng kaharian ng Diyos. Hindi ba? Those who are greatest in the kingdom are the persons closest to God and who are filled with His Spirit. Ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos
ay ang mga taong malapit sa Diyos at puspos ng kanyang kalwalhatian. They are the servants of all. Sila ang mga lingkod ng lahat ng mga tao because they have much to give. Marami silang may bibigay. They do not rule as men do today. Hindi sila maghahari sa panahon yun gaya ng mga tao sa kasalukuyan, making themselves lords over other individuals. Ginagawa nila ang kanilang mga sarili parang Panginoon sa ibang mga tao. Rather, ang mga tao pong ito, it is their greatest joy to give of the waters of life. Ito kung dakilang kagalakan nila na ibigay ang tubig na buhay, na isinilang and inubog ng Diyos sa kanila, and all other aspects of the divine nature as the Spirit leads and enable them. Ito pong kanilang bibigay. Ang ibang aspekto ng kalikasan ng Diyos, habang sila ay binibigyan ng kakayahan at pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, they roll in overwhelming love and joy of Messiah-directed service. Ganito po sila maghahari. Labis na pag-ibig at pagalakan sa Mesiyas at ang kanilang mga paglilingkod ay nasa patnubay ng Diyos. Ito po ang kaparaanan ng kaharian ng Diyos. These are the greatest. Tayo po sa mga Kristiyanong iglesia sa kasalukuyan, ang mga Kristiyanong iglesia sa kasalukuyan ay puno tayong ng mga self-will and self-love. Puno ng sariling kalooban at pag-ibig sa sarili. Natin hinahanap na mga dakila gaya ng mga hindi ligtas. Napakaraming mga mountains, napakaraming mga bundok, mga burol sa gitna ng bayan ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Napakarami. Each of them must be brought down to dust. Ang bawat sa mga bundok nito at mga burol ay dapat bagsak at gawing mga likabok. Ang bawat mananampalataya ay dapat gawin o maging malaya mula sa pagnasang maging dakila at maghari sa ibabaw ng ibang mga mananampalataya. Kaya, it is a mark of spiritual maturity. Okay? Ito pong isang tanda na ikaw ng spiritual na paglago o pagkainog sa buhay spiritual when we are joyous in God, when we are in the lowest place as we are, when in an exalted position. Yun po ang isang tanda na ikaw ay lumalagos ang spiritual na buhay. Kapag tayo ay masaya sa Diyos, kapag tayo ay nasa pinakamababang posisyon o lugar, katulad kapag ikaw ay nasa mataas na posisyon. Kung wala ka sa ganitong kalagayan, alam po ninyo, kung ikaw ay nababahala, ikaw ay dati nasa kama, ibinaba, at ikaw ay nababahala, ikaw ay kandidato na gawing mababa sa panahong ng mga araw ng paghahanda, mga araw bago tumunog ang trompeta ng kapitong anghel. Kaya you are a candidate. At ito'y nakikita ko sa maraming mga Kristiyano. Lahat po ay magsabi ng Amen. Kaya tremendous authority and power are about to be delivered to the saints. Mga dakilang mga kapamalahan, kapangyarihan, ang ibibigay ng Diyos sa mga banal, para ang Mesiyas ay mahinog sa loob nila at upang mga tao sa sanglibutan ay tumanggap ng maliwanag na pagtuturo sa persona at kalooban ng Diyos. Subalit kung ang kapangyarihan at kapamalahan na ito ay pagkakalog ngayon, alam po nyo, ito ay abusuin. Men would attempt to channel them into a building of an organization or personal kingdom. Kung ang kapamalahan na ito at kapangyarihan ay bibigay ng Diyos sa mga tao sa kasalukuyan, sa maraming manggagawa na lumalakad sa kanilang sariling kalooban at pag-ibig sa sarili, ang kanilang gagawin, magtatayo sila ng makaharian at aabusuin ang kapangyarihan na ito. Kaya ang ministeryo po ng dalawang saksi ay bibigay sa mga banal na ang pag-ibig na mga dakila ay nawala na sa kanila. Nandiyan ba kayo? Ang ministeryo po ng dalawang saksi nito
na sumisimbolo sa mga banal sa kasalukuyan na maging mananagumpay, ang pag-ibig na ito na madakila ay wala na sa kanila. Katulad nila sina Elias, Eliseo, seeking the glory of God alone. Etong kanilang hinahanap, katulad ni Propeta Elias at Eliseo, ang kanilang hinahanap ang kalwalhatian ng Diyos lamang. And the Lord alone will be exalted in that day. At sa mga araw na ito, ang tanging Panginoong Diyos lamang ang siyang may tataas. Ano pong kadugtong ng Isaiah chapter 40 verse 4? Ang mga bako-bako ay matutuwi. Ang mga bakong-bakong daan ay matutuwi. O mga likong daan ay matutuwi. Kaya, ang mga bakong-bakong o baluktot na lugar na nasa mananampalataya ay gagawing matuwid. The crooked places in the believers will be made straight. Katulad ni Jacob. Sino nakakilala kay Jacob? Na anak ni Isaac, na naging Israel, kung saan lumabas ang 12 lipi ng bansang Israel. Katulad ni Jacob, alam natin kanyang kasaysayan sa Genesis, si Jacob ay isang usurper. Si Jacob ay isang usurper. Alam niyo ba anong usurper? Mga agaw. A heel snatcher. Mga agaw ng sakong. Ang ibig sabihin ay mga agaw ng karapatan ng iba. At bago po siya nakipagbuno sa Panginoon, bago siya naging prinsipe ng panalangin, o prinsipe ng Diyos, bago siya nakipagbuno, siya ay devious. Liis ang kanyang daan. Self-seeking. Ang hinahanap lagi niya ang kanyang kapakanan. Cunning. Tuso siya, matalino siya sa mga bagay na hindi matuwid. He was not straight, but twisted in his dealings with men. Hindi siya diretso, kundi baluktot ang kanyang pakikipagtungo sa mga tao. Kaya, Jacob nature, ang likas po ni Jacob na ito, ay it abounds among the Lord's people. Ito pong sumasagana sa gitna ng bayan ng Diyos. As it does also in the world. The Lord Jesus will not dwell among those who are crooked in their dealings. Ang Diyos po ay hindi manana ng ating Panginoong Kristo sa mga tao na baluktot po ang kanilang pakikipagtungo. For the Lord loves what? Righteousness and truth. Ito po ang gusto ng Diyos. Katuwiran at katotohanan. At bago po manahan ang Panginoon, kanino man tao, kanya pong bubulutin muna yung baluktot, yung crookedness na nasa kanya. There's no place in the kingdom of God, wala pong lugar sa kaharian ng Diyos for lying, pagsisinungaling, deceitfulness, yung pong mapagdaya, thievery, pagnanakaw, usurping of the place of another, mga agaw ng lugar ng ibang may lugar. The kingdom of God, kasi po alam niyo ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos is open. Ito po'y bukas. Kasi po marami tayong nakidinig ngayon, I'm proud of you. Baka tapos, pagtalikod mo, kinakagat ka pa lang. It is open, just, matuwid, truthful, puno ng katotohanan sa kanyang relasyon sa ibang mga tao. Ito pong aking dalangin para sa ating gawain sa lugar nito. Nandiyan po ba kayo? Listen. Ito po ang aking dalangin. Ang kaharian ng Diyos ay magpasimula sa atin. It is open, just, and truthful in its relationship. Sana po ay magpasimula sa ating kalagitnaan. At lahat ay magsasabi, Amen. We cannot find God. God will not go down in our midst. Ang ilan sa atin natin nakikita ang ipon ng Diyos, but some could not feel the presence of God in our midst. Ang iba'y sumasayaw na in the presence of the Lord. Some cannot dance before God. They cannot sing before God. Why? I don't know. Ang mahalaga, tignan natin ang ating mga puso. Ang mahalaga sa tuwing linggo, we feel the mighty presence of God. Amen? Kaya mga kaibigan, the kingdom of God must start here in our midst. Kaya, sinasabi sa Isaiah 40 verse 4, katugtong, ang hindi pantay na dako ay mapapatag. Sinasabi, ang hindi pantay na dako ay mapapatag.
The rough places will be made plain. Isaiah 40 verse 4, sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ang malawak, patag, madaling sundin na highway, ito ang daan ng kapamakan, ay nasa harapan ng maraming mga tao. Whereas, the way of life, ang daan patungo sa buhay, ay makitid, restricted, ito po ay may kahigpitan, difficult to find, mahirap na masumpungan at i-pursue. Kaya listen, ito po ang dating ngayon ng daan nito. Subalit, the Lord desires, kapag nasa po ng Panginoon, that the way of holiness and righteousness, ang daan po ng kabanalan at katuwiran, ay maging malawak, maging patag, maging madaling masumpungan at madaling sundin. Ito pag nasa ng Panginoon. Kaya, trabaho ng mga malalakas na mga banal na i-construct ang highway na ito. Okay? Trabaho ng mga malalakas na i-construct, hindi wasakin ang daan na ito. Huwag kayong magbabad sa TV, sinasabi. Kung ikaw mismo nagbababad ng TV, hindi mo i-construct, hindi mo itinatayo ang highway na ito. At alisin ang mga durog ng mga bato, the marbles, para ang mga mahina ay makapaglakbay dito na hindi sila natitisod. Ito ang trabaho ng mga malalakas. At ito ang pagnasa ng Panginoon. The Lord has His heroes of faith of today who are fighting and struggling in order to open up a plain path of faith and holiness. Meron ang Diyos ngayon, meron ang Diyos mga bayani ng pananampalataya sa kasalukuyan, na sila po ay nakikipagbaka, sila po ay nakikipagpunyagi para mabuksan ang patag na daan ng pananampalataya at kabanalan. They are opposed by the spirit of the world. Marami po sumasalungat sa kanila sa kanilang pagtatayo ito ng daan ito. Sumasalungat sa kanila ang spirito ng sanglibutan, si Antikristo, si Satanas, some of the Lord's people, ilan pa mga tao, bayan ng Diyos, alam ng iglesia, sumasalungat pa sa kanila. And their own simple flesh and their self-love. Ito ang sumasalungat sa mga banal na ito. Gayunpaman, they push forward. They push forward. Sila po ay sumusulong, alam nila, sila po ay nakikibaka sa isang mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya at ang Panginoon mismo ang kanilang kasama. They're fighting a good fight of faith. Amen, sumusulong sila at alam nila, kasama nila ang Panginoon mismo sa kanilang mga buhay. At mga bayani ito ay nasa aking harapan at lahat magsabi ng amen. Praise God. Isang araw, ang highway ng kabanalan at katuwiran ay makukompleto. At ito ay nasa mga personalidad na mga tao sa kasalukuyan na oras na kanilang binibigay ang kanilang mga sarili na walang reserbasyon sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ito bang ating ginagawa? Ibinibigay ang ating mga sarili na walang reserbasyon. Lord, paglingkuran ka, pero kailangan ako may paito. Lord, sila ay maglilingkod at gagawin ng kalooban ng Diyos na walang reserbasyon. Okay? Hanggang sa buong at walang hanggan, sa walang hanggan, sila na naghahanap sa kabanalan at katuwiran sa harap ng napakaraming oposisyon ay kanilang paglilingkuran ang mga nilikha ng Diyos bilang isang daan tungo sa trono ng Mesyas. Napakasarap po noon, hindi ba? Sila ay sa walang hanggan at sa walang hanggan maglilingkod sa mga nilikha ng Diyos. Ang ina po sa inyo, hindi dumarating ito eh. Ito po ang bagay na sinabi ay magbibigay ng lakas ng loob sa inyo at encouragement. Pero balang araw, it will sink in you. Besides, Jesus Himself is the way. Kaya sila na nililikha bilang bahagi nitong eternal way, yung mga taong gumagawa
ng kalooban ng Diyos. Tingnan po natin yan sa Psalm 84 verses 5 to 7. Dito po tayo magtatapos. Psalm 84. Mga awit, 84, talatang 7. Sana po itong nakikita sa ating mga buhay. Psalm 84 verses 5 to 7. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Sion, na nagdaraan sa libis ng iyak na ginagawa nilang dako ng mga bukal. Oo, tinatakpan ng pagpapala na maagang ulan. Sila'y nagsisiyahon sa kalakasan at sa kalakasan. Bawat isa sa kanila ay napakikita sa harap ng Diyos sa Sion. O Panginoon Diyos na mahukbo, dinggin mo ang aking dalangin. Pakinggan mo, O Diyos, ni Jacob. Are you building a well in the valley of Baca? Ang inyong bang mga dinadaanan, ang mga tao ba ay nakakainom? O tuyo, lupa ang ating iniiwan sa kanila? Ito pong alos dinidin ng mga talata na ating binasa. Nakakainom ba ang mga tao sa mga bagay na dinadaanan sa inyong buhay? O karanasan ninyo sa inyong buhay? O ang ating balon ay tuyo? You cannot give what you don't have. Kaya kailangan mismo tayo ay maging bukal na tubig ng Diyos, maging puno ng katuwiran na pwedeng pumitas ng bunga sa panahon na kailangan nila ng mga taong nangangailangan. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ang aking pong dalangin, ang bawat sa inyo ay hindi po aksidente na inyong nadidinig ang ganito mga mensahe. Ang nais ng Diyos na kayo ay maging bahagi ng dalawang saksi. Kayo ang maghahanda, magtatayo, magkukonstruct ng highway nito na maging patag, simple, madaling masumpungan at madaling sundin. At kayo mismo ang dapat gumawa ng daan na yan. Kaya ganito na lamang ang nangyayari sa ating mga buhay. Amen? Kaya lahat ng mga bagay, mga lambak na mataas ay kanyang ibinababa. O mga lambak ay kanyang tinataas, mga bundok at burol ay kanyang binababa. Lahat ng ito ay ating nasasaksihan sa ating mga buhay. Nawa po, ang Espiritu na nais maging dakila at maging Panginoon ay mawala sa ating mga puso. Tayo po natin ay manalangin. Thank you, Jesus. Please be sensitive to the presence of the Almighty God. Ang Diyos po ay kumikilos sa atin. He knows every need. Alam niya sino ang mga lambak, sino mga nagtatago sa takot, walang lakas loob, at hindi nagtatagumpay sa kanilang mga buhay. God knows His valleys. At alam niya ang mga bundok, alam niya ang mga burol. Naghahangad na siya maging mataas, maging Panginoon. Sana sa ating kalagayan ngayon ay ating makita ang ating mga sarili. Andaan ng ating Panginoon. Gaya ni Juan Bautista, kanyang inihanda ang dadaanan ng Panginoon. Kanyang ipinangaral ang pagsisisi. Tayo, ang mga saksi ng Diyos ngayon na kanyang inihanda. Nais niya sa pamagitan ng ating mga buhay. Mahinog si Kristo sa ating mga puso. Ang pangangaral ng kaharian ng Diyos
na malapit na dumating at bumaba mula sa langit dito sa lupa, ay malaman ng lahat ng mga tao. Nais ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay maging bahagi ng banal na gawain na ito. Ang pagbubuhos ng kanyang masaganang ulan, ang uling ulan na ito. Subalit, hindi natin ito mararanasan kung tayo mismo ay hindi nakahanda. Hindi pwede mananang Diyos sa atin kung mayroong mga bagay sa ating puso na hindi karapat-dapat. Pero sumagi ito patuloy na ngungusap ang Panginoon sa atin. Nananawagan siya na tayo maging alagad niya. Pinapasan ng ating mga krus. Kinapupuotan ng ating mga sariling buhay. Sumusunod sa Kanya. At ngayon, sa bawat pinagdaanan ng ating mga buhay na ito, ang nais niya mga tao ay umiinom sa atin. Hindi sa ating mga sariling kakayahan o kabanal katuwiran, kundi ang katuwiran, kabanalan na nilikha ni Kristo sa ating mga puso at buhay. Siyang pinagagalingan at nais niya tayong gawin na puno ng katuwiran. At nais niya ang bawat sa atin ay maging malakas, mamuhay na isang buhay na matagumpay. Hindi para sa iyo, kundi para sa mga taong sumusunod sa iyo. Ganito siya namuhay. Hindi niya ipinabuhay ang kanyang sariling kalooban at sariling kagustuhan. Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng kanyang kinilos ay mula sa Ama. Kaya kanya sinabi, ang iyong kalooban, O Diyos, ang masunod. Sa punto ito, doon tayo nais dalhin ng ating Panginoong Jesucristo na gawin ng kalooban ng Ama. Kung ito nilalaman ng ating puso, na gawin ng kalooban ng Ama, na walang reserbasyon, walang pasubali, ikaw ay magiging lingkod niya. Hindi lang dito sa lupa, kundi sa walang hanggan, sa walang hanggan. Ikaw ay magiging daan sa trono ng Panginoon. Gawing bahagi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang tunay na daan. Sa umaga ito, mga kaibigan at mga magulang, mga binata, mga dalaga, marami mga konsepto ngayon na nasa iyong puso at buhay. Marami kang mga minimiti, marami kang mga pangarap. Ako'y nagsusumamo sa iyo sa umagang ito. Sana'y madinig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu at salita. Panahon na, tapos na ang paglalaro sa ating buhay Kristiyano. Sinasabi mo marami ka pang hinaharap. Subat ang hinaharap na yan, pangarap na yan sa iyong buhay, kung wala si Kristo, yan uwi at uwi sa kabiguan at kalungkutan. Lord God, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. We offer our lives, each day, each moment, sa iyo lamang, Panginoon, at sa paggawa sa iyong kalooban. Forgive us, Lord, from all our shortcomings. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let's all stand, please. Tayo po natin tumayo.